Hello everyone! Sa mga bago po sa channel ko, ako po si Mami Ray, na solo parent to 3 boys whose dad grew a pair of wings way back 2019. And this is my solo parenting journey. Hello everyone! So bale, ito na po yung mismong araw ng painting competition ni Aiki. Siguro na sa mga bandang 5:30 ng umaga pa to kasi yung call time nila is 6 AM. Dapat by 6 AM, nasa meeting place na sila. At kung napapansin nyo, medyo blurry yung camera kasi umuulan that day. Saka medyo maginaw siya, kaya nagmumoy siguro yung cam ng phone. Actually, bumabaha talaga the night before this. Yung ibang mga barangay sa Iligan is talagang binabaha talaga. So the weather wasn't really good that day. And that was actually one of my worries kasi di pa nila sinasabi kung saan talaga yung venue ng competition. Parang ang sinabi lang is yung meeting place, pero yung mismong venue ng competition ay hindi pa sinasabi. Parang surprise daw, ganun. Tas ang sinabi lang is dress comfortably kasi aakyat daw sila sa bukid. Parang ang sabi is kailangan pa daw nilang maglakad bago nila marating yung venue mismo. Kaya syempre, dahil nga masama yung panahon at saka bumabaha the night before, medyo worried ako. So hinatid namin si Aiki sa sakayan ng jeep kasi madami siyang dala. Tas problema ko pa yung laki ng canvas. Kasi nga magko-commute lang siya. Pero gusto ko man siyang samahan na hindi pwede kasi may pasok din si Kyle that time. I have to get him ready pa. Si Isaiah lang ang walang pasok that day. Na-cancel nga dahil masama yung panahon. Here's the worst part, waiting. So ilang minuto din kami naghintay ng jeep, wala masyadong bumabiyahe dahil marahil nagsuspende ng klase ang halos karamihan sa mga schools. And during times like this, I just couldn't help but think if only daddy was here, things would have been different kasi hindi kami magkukommute. Mga ganong thoughts ba? But well. Pinay-pretty ko ipa-drop na ko siya sa City High, katong sa gate sa may City High. Para din na siya. Pwede ra? 50, okay ra? Siya ra isa, okay na yung painting. Okay, sa City High na ka. Ha? Go, go, go! 50, 50. Hold it. Dong, 50 ang pretty dong. Arada. Oh, wait. Ay! Hoy! Wait lang. Ay, sayang yung klaro. O, diba? Muntik pa ngang maiwan yung isal at yung water. What happened? I almost forgot na. Ito na bilin. Ang isel. Itong stand para sa canvas o yung tubig. Alright. Oh my god. Wait, that's so careless of you. What do you mean that's so careless of you? You guys didn't even notice as well. So that reinforced my carelessness. All three of us were careless. Okay. At na back to you pa nga ako. So mga bandang 6:30, si Kyle naman ang hinatid namin sa sakayan ng jeep. Now, if you have watched my previous vlog, naikwento ko doon na hindi talaga nagko-commute si Kyle ng mag-isa. Hinahatid siya ni Aiki sa umaga, tapos sinusundo din pagkahapon. Pero dahil nga nauna na si Aiki, wala maghahatid sa kanya. I feel like I have scoliosis because of my bag. Wala may locker? I think you're gonna have a locker sa new campus. I think. And hopefully clean ang bathroom so I can probably take a shit and brush my teeth. Yeah, that's for one. Actually, pwede ko naman siyang ihatid that day. But then, I saw it as an opportunity para matuto din siya. So, that was the first time that he went to school all by himself. So, from that day onward, siya na ang pumupunta ng school mag-isa. I hope we have urinals because Urinals? What urinal? Urinal? over here. Urinals. Diarrhea. I said urinal. Urinal. Although sinusundo pa rin siya ni Aiki sa hapon. O kaya naman ako kapag hindi pwede si Aiki. Siguro nai-intimidate siya kapag kauwian. Kasi punuan talaga kapag ganung oras kaya kailangan mo makipag-agawan sa jeep. And so I said, okay, we'll get there. One step at a time, ika nga. Pwede ko ha, basta nabot na ka rito ha. So pagka-uwi ng bahay, sarap sanang humilata kasi makulimlim yung panahon. Pero syempre, hindi naman pwede. Need ta mag-work kay Puerta. During this time, I was also waiting for any update from Aiki. Kasi di ko pa talaga alam kung saan yung venue ng competition. And as I've said, I was really worried kasi nga aakit sila ng bukid tas hindi maganda yung panahon. But it was a good thing that the venue was changed last minute. Nakapag-decide yung mga organizers na hindi natutuloy doon. Kasi nga delikado. So ayun at nakahinga naman ako ng konti. At dahil nga nalipat yung venue,
venue, naging accessible na siya. Kaya sabi ko kay Isaiah, puntahan namin sa Ike after lunch. For moral support ba? Okay, sige na. Always on my mind. So, ayun po, abangan nyo po sa part 2 yung mga ganap dun sa mismong painting competition. And again, thank you for watching and see you on the next vlog. Bye-bye!